Parable of the Vine and the Branches, explained in Tagalog. Tara, samahan niyo akong pag-aralan ito. John chapter 15 verses 1 to 2. I'm the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. So dito sa passage na to, sinasabi na merong branch na hindi nagbe-bear ng fruit. Ang ginawa ni Lord ay tinatanggal niya yon. At meron naman yung branch na nagbe-bear ng fruit. Ito, pinuprune niya, tinatanggal niya yung mga leaves na hindi kaaya-aya para mag-bear pa ng mas madaming fruit. So, yung true vine is si Lord Jesus Christ. And yung gardener or yung vine dresser is si Father God. Tapos, yung branches naman ay lahat ng believers. Isang importante lang na principle sa pag-interpret ng Bible, dapat always nating gamitin yung clear na verses para i-interpret yung mas mahirap na verses. Gaya sa parable na ito. So, John 15 verse 3, next na verse. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Dapat malaman natin kung sino yung audience niya. Yung you is yung 11 apostles. Bakit? Nasaan na si Judas? Kasi dito sa John chapter 13, dalawang chapters before, umalis na si Judas. So basahin natin. Now, after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, what you do, do quickly. Tapos, ang sabi niya rito, yung 11 apostles daw ay clean sila. So, makikita natin or ma-interpret natin ang ibig sabihin ng clean kung balik tayo ulit sa John chapter 13. So, verse 10 sabi, Jesus said to him, he who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean, but not all of you. So, hindi lahat daw ng 12 apostles ay malinis. Bakit? Tinutukoy niya dito si Judas Iscariot. Bakit nga ba hindi siya malinis? Makikita natin dito sa John chapter 6 verse 64. Sabi niya, but there are some of you who do not believe, for Jesus knew from the beginning who they were, who did not believe, and who would betray him. Ibig sabihin, yung 11 disciples ay believers na nampalataya kay Lord Jesus Christ. Nagtatrust siya sa Kanya. However, si Judas Iscariot, alam na ni Lord from the beginning na hindi siya nanampalataya sa Kanya, hindi siya nag-trust, at ibebetray din siya in the future. So, kung ikaw ay isang believer, malalaman mo na meron kang eternal life at secured ka dito. Forever na meron ka nun. Sabi dito sa John chapter 5 verse 24, most assuredly, assured ka na, most pa, di ba? Sobrang assured ka dapat. I say to you, he who hears my word and believes in him, si Father God who sent me, has everlasting life. Right there and then nung nag-believe ka, meron ka ng everlasting life. And shall not come into judgment. Ibig sabihin, sa future, hindi ka na ma-judge into hell. Hindi ka na mapupunta doon. But has passed from death into life. Has passed is present perfect tense. Ibig sabihin, simula nung nag-believe ka, meron ka na nun na nag-pass ka kasi nga lahat ng mga hindi na nampalataya kay Lord Jesus is automatic na condemn na sila. Na-sentensyan na sila to hell. Pero pag ikaw na nanampalataya, believer, nag-pass ka na simula nung nag-believe ka into eternal life. So yan, alam na natin na ang believer ang mga kausap ni Lord Jesus Christ. Continue na natin dito sa verse 4. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Note lang na yung bearing fruit as a believer is conditioned upon abiding in Christ. So, yung believer may gagawin siya. Kailangan niyang mag-remain or mag-abide kay Christ. Kasi nga, kung hindi ka naka-abide kay Christ,
Ibig sabihin, wala kang makukuhang sustansya, hindi ka magbe-bear ng fruit. Malalanta ka lang bilang isang branch. So meaning, a believer can do nothing for God without God. So continue natin sa verse 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you desire, and it shall be done for you. So yung branch na hindi namumunga ay tinothrow sa fire at sinusunog siya. Ngayon, karaniwan ng interpretation na to ay, naku, believer pwedeng mapunta sa hell. Tama nga ba ito? Hindi lahat ng burn or fire na mababasa mo sa New Testament, ang ibig sabihin nito ay hell kaagad. Kasi tignan mo dito sa 1 Corinthians 3:14 to 15. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Sa Corinthians, ito yung tinatawag na mga carnal Christians, kumbaga makamundong Kristiyano. So si Paul, sinusulatan niya sila na kayo mga Kristiyano kayo, mga carnal kayo. Pero tingnan nyo dito, kung yung work nyo para kay Lord Jesus Christ ay hindi nasunog, magkakaroon kayo ng reward. Pero kung yung work nyo bilang Kristiyano ay nasunog, magsasuffer kayo ng loss. Ano yung konteksto? Magkakaroon kayo ng loss of reward. Pero kayo, safe pa rin. So, ayan. Hindi lahat ng burn or fire ay ibig sabihin hell na kaagad. So, ang meaning nito sa John chapter 15, if a believer does not abide in Christ, they are not fit to bring forth fruit. They are not suitable for service and are not meet for the master's use. So, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng prutas kasi nga dapat manggaling kay Lord Jesus Christ. Siya yung puno mismo. And hindi ka niya magagamit for service. And hindi ka niya magagamit for His glory. So, ang vine and the branches dito ay nagpa-pertain sa discipleship. Kumbaga, following the Lord Jesus Christ and not salvation. Hindi para sa kaligtasan ng tao. Kasi nga, saved na sila, believer na sila. So, John 15 verse 8, yung next na verse, dito natin malalaman, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Kasi kung magbe-bear ka ng fruit para kay God, ibig sabihin, disciple ka niya. Kasi nga, nag-remain ka sa Kanya or nag-abide ka sa Kanya. Though believers have eternal life, they can be disapproved of discipleship. They can also suffer loss of potential reward in heaven and become disqualified concerning a crown. Yun nga, meron tayong eternal life as believer, pero pwedeng hindi ka follower ni Lord Jesus Christ kasi nga, hindi ka nag-abide sa Kanya. Dahil dito, pwede ka rin mag-suffer ng loss of reward. Reward na panghabang buhay. At madi-disqualify ka rin ng crown. Yun nga, isang form ng reward is yung crown. Makikita natin dito sa 1 Corinthians 9 verses 24 to 25. Basahin natin. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So, dito si Apostle Paul, hinahalin tulad niya yung race, kumbaga yung walk ng isang Kristiyano, kagaya ng isang atleta, yung runner. Ngayon, lahat ng runner kasi gusto nilang makuha yung prize. Sila nakakakuha ng nasisirang crown or prize. Pero tayo, pag nag-run tayo for Lord Jesus Christ, ibig sabihin, imperishable crown, hindi nasisirang crown, for eternity ang makukuha natin. Sa verse 26 sabi, therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So sinasabi ni Apostle Paul, ako din, nagra-run nung sa race na yon. Dinidisiplin ko yung katawan ko kagaya ng isang atleta para hindi ako ma-disqualify.
para hindi ko masabing hindi ko makukuha yung crown kasi gusto kong makuha yung crown. In conclusion, kasi nga discipleship yung pinag-uusapan natin dito sa Vine and the Branches, a believer's life outside Christ amounts to wood, hay, and stubble. Masusunog lang yon pag tinest sa fire ni Lord. Like withered branch that men gather and burn, not meet for good work, not fit to bring forth fruit, not suitable for service. So yan, kung hindi ka magiging disciple ni Christ, yan, hindi mo magagawa lahat yan. Kasi dapat mag-remain ka and mag-abide ka kay Lord Jesus Christ. So, how to abide in Christ? Paano tayo mag-abide kay Christ or mag-remain kay Christ as a branch? So, sa verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Sabi niya nga din sa isang verse all the law is fulfilled in one word, even in this, that you shall love your neighbor as yourself. Kasi nga, pag nagmahal tayo dun sa kapwa natin, nagawa na natin lahat ng ibang commandments sa New Testament, even sa Old Testament. Kasi yun yung punot dulo ng ibang mga commandments. Kasi sa New Testament, 1,000 plus yung commandments Sabi rin sa Galatians chapter 5 na, by faith which works by love, and by love serve one another. Kasi dapat manggaling true love para ma-serve natin sila. Pag-pray natin sila, tulungan natin sila, i-correct natin sila, turuan natin sila, bigyan natin sila kung nangangailangan sila, etc. Kung gusto nyo pang mas clear sa inyo yung division between salvation at yung discipleship or service, pwede nyo pong pag-aralan at panoorin itong ginawa kong mga videos na to. Tamang division ng salvation and service, tamang division ng gift of God which is yung salvation, at rewards sa pagiging disciple. I hope na-enjoy nyo po itong short nating pag-aaral ng Bible. Sa muli po, God bless us all always.